Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject.
Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment, kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. For several nights of crying that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. No? Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Olyon. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Abril, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Bilang ng mga pumirma sa inisyal na report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, 6 na. Halaga ng krudo sa world market nananatiling mababa sa nakalipas na 3 araw na trading. Atong ang huling namatan numano sa Calabarzon. PNPA Director Ato Walong iba pa nirelieve dahil sa kaso ng hazing sa Academy. Mga kritiko naman muling inasar ni Pangulong Bongbong Marcos, nagbuhat ng 10 kilo ng bigas sa Maynila. Oversupply ng asukal dahil sa importasyon na pinaiimbestigahan sa Senado. Panibagong tigil pasada at welgang bayan kasado na sa susunod na linggo. At 3 drug suspects patay sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Negros Occidental. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Miss O, Miss Karen Oyong, ako si Josa Cruzat. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, malapit na ang makuha ang kinakailangang bilang ng pirma na pabor sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manumalyang flood control projects.
Ito ang inanunsyo naman ng Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos makuha ang pirma ni Senate President Tito Soto at Senator Erwin Tulfo. Sa ngayon, 6 na ang pumirma mula sa unang 4 na sina Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rizon Tiveros at Ping Lacson. Ayon pa kay Lacson, may 2 pang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee ang nagpahayag na ng kahandaang lumagda sa partial report. Kung umabot na sa siyamang pirma, pwede na itong i-report sa Senate Plenary. Nananatiling mababa ang halaga ng krudo sa world market para sa nakalipas na 3 araw na trading. Mula April 13 hanggang April 15, nasa negative trend ang presyo ng diesel, gasolina at kerosene. Batay sa pagtaya, ang halaga ng diesel ay nasa katumbas ng 16 pesos and 80 centavos sa bawat litro. 3 pesos and 20 centavos naman sa gasolina at 2 pesos and 60 centavos sa kada litro ng kerosene. At dahil may 2 araw pang trading ngayong linggo, maaari pang magbago ang figures o tumaas pa ang inaasahang rollback sa susunod na linggo. Samantala, pinaimbestigahan naman ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang dahilan ng hindi paglahok ng 3 gasolinahan sa Metro Manila sa 10 piso kada litrong fuel subsidy ng pamahalaan. Bukod sa 3, isa rin ang nag-excuse muna dahil ginagawa mo ang kanilang gasolinahan. Sabi ni Abad, 48 mula sa kabuang 52 na gas station sa Kalakhang, Maynila ang accredited sa ngayon. 6 na ruta niyang aprobado ng LTFRB na mapapasama sana sa Phase 1 ng program sa buong rehiyon. Narito si Director Rino Abad. Onboarded lahat ni Land Bank would be 48 gasoline stations in total. 3 ho yung nag-decline. At yung isa, nag-excuse din muna dahil under repair yung kanyang gasoline station at baka mahirapan siya mag-accommodate. But we will look into the 3 who declined para makita ho natin ang reasons why they did not participate nitong program. Samantala, muling magsasagawa ng tigil, pasada at huwelga ng bayan ang iba't ibang transport group sa April 21. Ayon kay Pisto National Coordinator Cirilo Latorino, isasagawa ito hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahang lalahukan ito ng higit 4,000 tsoper, dito pa lamang po iyan sa Metro Manila. Pagdidiin ni Latorino, hindi tinugunan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panawagan nilang suspindihin ang excise tax sa diesel at value-added tax sa langis. Aniya sa kabila ng 2 linggong rollback, hindi pa rin ramdam ng kanilang mga bulsa. 12 minuto na makalipas ang 5 ng hapon, nangangamba naman ang mga jeepney driver sa sukat sa Parañaque na mauwi na lamang sila sa pangangalakal kung magiging 200 piso na kada litro ang presyo ng diesel. Ayon sa transport leader na si Johnny Boy Mahayag, mas marami sa kanila ang pinipili ng tumigil sa pamamasada dahil ngayon pa lamang ay 300 pesos na lamang ang kanilang kinikita. Umabot na nga niya sa 100 piso ang hindi na bumibiyahe o umabot na sa 100 mga jeepney driver ang hindi na bumibiyahe dahil sa sobrang taas ng presyo ng krudo. Kaya naninindigan ng mga ito na patuloy na mag-iingay sa kalsada hanggat bingiraw ang gobyerno sa kanilang panawagan. Nasa 80 hanggang 100 tsoper ang nagtigil pasada sa sukat Parañaque na ayon sa MMDA Swift Traffic Action Group ay ramdam ang epekto nito ng mga commuter. Narito ang panawagan ni Mahayag. Siguro man pag bumabot sa dalawang na isang litong diesel mo, siguro kami mga driver naman, mga lakal siguro kami. Titigil na siguro kami kung dalawang na isang litong diesel. Sa ngayon ma'am, kumikita kami dati na 1,000 isang araw. Ngayon, pinakatas na yung 300 isang araw lang. May bigay na yung sasawa namin. Masakit para sa amin ang pagkas sa diesel. Kumikita kami dati ng 1,000. Ngayon, may iwi na pamilya, 100, 200. Masakit ito para sa amin. Kasi may mga anak din kami, nag-aaral. Ngayon namin yung mga anak kami nangailangan din. Pinakikilos na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board para pakiusapan ang mga operator ng TNVS at MC Taxi na pansamantalang ibaba ang premiums at komisyon sa harap ng oil price crisis. Sa pagpapatuloy ng hearing ng DECA Tri-Committee, inatasan ni LED Council Chair Miro Kimbo ang LTFRB na kumilos. Ayon kay Kimbo, kapag naipatupad ng LTFRB ito, ang magiging batayan na para maibaba hindi lamang ang base price
Justice kundi maging sa komisyon. Binigyan diin ni Kimbo si LTFRB na gawin ang kanilang tungkulin para hindi dumating sa punto na wala nang mamamasada sa panahon na kailangan ng publiko ang serbisyo ng mga TNBS at MC taxis. 15 minuto, makalipas ang alas 5 ng hapon. Umarangkada na ang puro kalusugan program ng Department of Health para sa mga magsasaka, tsuper, tricycle driver at barangay health workers. Isinagawa ang programa sa tanggapan ng DOH sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila kung saan tinatayang nasa 250 individual mula sa iba't ibang sektor ang masiserbisyuhan. Kabilang sa mga dumalo ang mga jeepney driver na miyembro ng iba't ibang transport group, mga tricycle driver at ang mga magsasaka sa Nueva Vizcaya at mga barangay health workers sa Maynila. Ilan sa mga serbisyong inalok ng DOH ay ang libreng check-up, PhilHealth membership registration, dental services, TB screening at HIV screening. Sa iba pang mga balita, iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na nasa Pilipinas pa rin ang gaming tycoon ni si Atong Ang. Sa panayam ng DZRH News, sinabi nitong nakakuha sila ng kumpirmasyon na si Ang ay nasa Calabarzon. Ani ay palipat-lipat lamang si Ang ng lugar kaya hindi ito mahuli ng mga otoridad. Kinumpirma naman ni Remulla na mayroon ng Interpol Red Notice laban sa negosyante. Pakinggan po natin si SILG Remulla. Officially, meron na siyang red notice. Lumabas na. Lumabas na. Hindi siya pwede Okay. hindi na siya pwede lumabas ng bansa. Pero sa info ninyo, andito pa rin talaga sa Pilipinas. Nagkaroon kami ng eyeball confirmation na sa isang lugar dito sa Region 4A. Nung nalaman namin, nag-organize kagad kami ng team, pinasok namin yung lugar. We missed him by a day or two. Pero andito pa siya. Samantala, bumaba naman ng 30% ang mga naitatalang krimen sa bansa mula nang ipatupad ng Safer Cities Initiatives. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nabawasan na ang bilang ng mga naiulat na krimen tulad ng shoplifting, homicide, murder at rape. Bukod dito, nabawasan din na niya mga naiulat na gang violence sa mga kabataan dahil sa umiiral na curfew. Binigyang diin ni Remulla na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, hindi na kailangan ng karahasan at pananakot. Narito ang kanyang tinig. Nagagawa natin na walang kailangan patayin. Importante dyan Kasi dati, ang ginagawang sistema, para panakot, papatayin. Ito, ipapatupad mo lang yung batas. Ayun lang, simple lang, papatupad mo lang, papaliwanag mo, bayad sa multa, konti lang naman, titigitan. Samantala, si Bak sa pwesto ang pinuno ng PNP Academy at ang 8 iba pa dahil sa nangyaring hazing sa loob ng Academy sa Silang Cavite noong nakalipas na mahal na araw. Ayon kay PNP spokesman na Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa nirelieve epektibo ngayong araw si PNPA Director Major General Andre Dizon. Siya ay pinalitan ni Central Visayas sa Police Regional Office Director Brigadier General Rederico Maranan. Si Dizon at ang 8 iba pang opisyal ay nahaharap sa kasong administratibo dahil sa kabiguang i-report kaagad sa National Headquarters ang nangyaring hazing noong Biyernes Santo. Sinabi ni Tuanyo na April 3 nangyari ang insidente, subalit Martes o April 7 na nang ito ay makarating sa kaalaman ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Kinuwestiyon ni Senator Amy Marcos ang kredibilidad ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi na Senator Marcos na convicted at nakakulong na si Madriaga at gagawin ito ang lahat para makalaya. Kaya naman, ano man ang kredibilidad nito o ano naman aniya ang kredibilidad nito para paniwalaan ang mga pahayag niya sa House Committee on Justice hearing sa impeachment proceeding. Pakinggan natin si Senator Marcos. Sino siya kung meron? Hindi ko alam kung sino man yung nasa likod niya. Igihan naman nila yung script. Kaya nga, dapat ko konsulta dyan. Hindi pwede yung ganun. At saka wala namang kredibilidad yung convict. Nakakulong yan Eh di syempre, maski sasabihin niyan para makalaya. Samantalang, yung mga lumaban para sa bansa natin ng mga Marines, ayaw pansinin. Ano bang storya ito?
Samantala, iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mga seryosong banta at umano'y planong asasinasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, tinututukan na ng kanilang tanggapan ang pasabog ni Ramil Madriaga sa impeachment hearing sa Kamara, kung saan idiniin nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagplano umano ng kudeta o asasinasyon sakaling hindi bumaba sa pwesto ang Pangulo pagsapit ng 2025. Kasabay nito, sinisilip na rin ng kawanihan ang naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa paglulunsad ng Rage Coalition sa San Juan City. Matatanda ang tahasang sinabi ng alkalde na isang ulo lang ang kanilang kailangan at ito ay ang ulo umano ni Pangulong Marcos. Nakatakdang maglabas ang Bureau bukas ng isang memorandum para sa formal na investigasyon. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Patay ang 3 hinihinalang sangkot sa iligal na droga, habang sugatan naman ang isa pang isinagawa o sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant sa Escalante City. Ayon kay PNP Directorate for Operation Acting Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Pinones Jr., nagsasagawa ng operasyon ng mga polis laban sa isang high-value drug target nang mauwi ito sa engkwentro kung saan nasawi ang pangunahing sospek matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Habang sa isinasagawang follow-up naman sa kaparehong barangay, nagkaroon muli ng panibagong engkwentro na ikinasawi naman ang 2 pang suspect. Na-recover sa operasyon ang hinihinalang shabu, drug paraphernalia, cash na pinaniniwalang galing sa benta ng droga at ilang baril at bala. Pinaiimbestigahan ni Senator J.V. Ejercito ang nararanasang oversupply ng asukal sa bansa dahil sa sobrang importasyon. Sa inihain niyang Senate Resolution 369, binigyan diin ng senador na gaya ng mga magsasaka ng gulay at palay, lugi na rin ang mga magsasaka ng tubo dahil sa bagsak na presyo ng kanilang produkto. Ayon kay Ejercito, nagpapabagsak sa farm gate nito o sa farm gate price nito ang labis at maling timing ng pag-angkat ng asukal. Giit ng senador, kailangang reviewin ang mga patakaran sa importasyon, partikular ang dami at schedule na pagpasok ng supply para maprotektahan ang mga lokal na manggagawa. Batay sa record, tumaas ang supply ng asukal nitong March 2026 sa mahigit 600,000 metric tons kumpara sa mahigit 568,000 metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, dumating na sa bansa ang labi ni Lucille Jean Gersovic, ang ikalawang Pilipinas na nasawi sa missile attack sa Haifa, Israel sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naisagawa ang repatriation sa tulong ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, Office of the Undersecretary for Migration Affairs at Consular Office sa Clarin. Sinalubong naman ang kanyang pamilya si Gersovic na agad ding naihatid sa kanyang bayan sa Lanao del Norte. Nasawi si Lucille kasama kanyang Israeli na asawa at mga biyenano ang gabi ng Abril 5 matapos tumama ang isang missile sa isang residential building sa Haifa. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Number 113 na nagtatakda ng 13th Regular Foreign Investment Negative List na naglalaman ng updated rules sa foreign ownership sa ilang mahalagang sektor ng negosyo. Kabilang sa mga sarado sa foreign investors ang mass media, private security agencies, small-scale mining at iba pa. Meron ding mga sektor na may limitadong foreign ownership tulad ng advertising, retail trade na mababa ang kapital, public utilities, educational institutions, commercial fishing vessels at condominium ownership. Piniyagan naman ang mas mataas o hanggang 100% of foreign equity sa operasyon at pamamahala ng telecommunications kung may reciprocity o kaparehong pribilehiyo para sa mga Pilipino sa bansang pinanggalingan ng investor. Layunin ng bagong listahan na luwagan pa ang ilang restriksyon sa dayuhang pamumuhunan sa bansa habang nananatiling nakalaan sa mga Pilipino ang ilang piling negosyo at industriya. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Josa Cruzat. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit at madupit na dumit-mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.